ating pong topic, the spirit of fear of the Lord and its blessing. Sinimulan po natin ang spirit of the Lord last week at ngayon po yung ating isusundo at ito po ay hindi lang, pinag-usapan na po natin yung all about spirit of the Lord. Ano ba ito? Ito ay anointing because of the Holy Spirit na nanahan sa iyo at sa akin. At sinabi ko po nung isang linggo na ang marami na Kristiyano ay nagsasabing mahal ang Diyos, ang wala lang ay fear of the Lord. Ang nagkukulang ay banal na takot, kaya nakakagawa ng mali. Tama? Walang perfect. Amin tayo. Walang perfect. Tanungin mo nga yung katabi, perfect taga. Ang Diyos lang ang perfect. So, kaya mahalaga pong pag-usapan natin ang fear of the Lord. Ang maganda po rito, i-encourage tayo ng salita ng Diyos na mahalagang magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Hanggang sa tayo i-rapture ng Panginoon, hanggang sa tayo iuwi sa langit. Ito'y napakahalaga. Kaya mula sa salita ng Diyos, ibibigay ko sa inyo yung iba't ibang uri ng pagpapala kapag ikaw ay may banal na takot sa Lord. Excited ba tayo doon? Ano kaya yung iba't ibang uri ng pagpapala? Siyempre, wala akong pagkukunan kundi ang salita ng Diyos. Dito po ako kumuha ng iba't ibang uri ng blessing sa mga taong may banal na takot. Kaya yung fear of the Lord, ito ay meron ka na nung ikaw ay born again, pero kailangan ito ay lumago daily. Parang yung love sa Panginoon. Kailangan ay lumago sa lahat sa atin. Kasi totoong may langit, yung iba ay sinasabing may love sa Panginoon, kaya lang dahil walang fear of the Lord, minsan mas mahal ang asawa kaysa Diyos. Minsan, mas mahal ang pera kaysa Lord. Minsan, mas minamahal ang posisyon kaysa Panginoon. Minsan, mas minamahal ang girlfriend o boyfriend kaysa Panginoon. Kasi ang kulang ay banal na takot. Nakakagawa ng mali, nakakapanakit ng damdamin. Kasi ang wala ay fear of the Lord. Yun ang kulang. Kaya mahalagang pag-usapan natin yan. Ngayon, akin pong inilatag sa inyo nung isang linggo, all about fear of the Lord. Ngayon, pag-usapan uli natin and then, dadaling ko kayo sa, ano ba yung iba't ibang uri ng pagpapala na ibinibigay ng Lord kapag ang isang tao ay magpapatuloy na may banal na takot sa Diyos. Excited ba tayo? Pumalakpak kang excited. Ayan. So, sorry po. Kasi dati meron dito, pag ginilagay natin dito, matataklo ba naman yung nagpa-practice yung effort po na ating drummer. Kaya we choose to have here. Okay ba sa inyo dyan? Okay lang? Medyo malabo kasi kailangan pong i-adjust yata iyon kasi from here, napapunta doon. Di dapat iibo ito. Di marami pa pong aayusin. Kita po ba dyan? Nababasa sa likod? Nababasa po? Pastora Crisel? Basa? Yan. Praise God. Now, basahin po natin Isaiah 11:2. Tingnan ko nga kung nababasa nyo. Kayo po ang magbasa. Ako rin. Samahan niyo ako. Laksan po natin. Tingnan ko sa likod. Pati dito. Tingnan po natin. Isaiah 11:2, ito po yung ating iniisa-isa, one by one, yung nakalagay dito, verse by verse. Kaya ngayon halos 3 months na po natin itong pinag-uusapan, pero naroon na po tayo sa last part. Basahin po natin. Tinutukoy ditong him, si Jesus. Pero si Jesus ngayon, tayo ang representative sa lupa, nasa atin ang kanyang espiritu, nananahan siya sa atin, kaya itong nakalagay sa Isaiah 11:2 ay nasa iyo rin at nasa akin. Amen? Yung anointing. Okay, basahin po natin. Yan po ay halaw sa salita ng Diyos. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. Kay Jesus, nung nasa lupa. Kaya siya'y nagtagumpay.
hanggang kamatayan. Nasa kanyang Espiritu ng Diyos. Ano yon? Anong anointing meron dahil nasa iyo si Lord? Anong anointing? Spirit of wisdom and understanding. Ikaw at ako, meron yan. Pero habang lumalago ka, habang ikaw ay nagbabasa, sumusunod ka sa Panginoon, lalong nag-i-increase ang iyong wisdom. Fear of the beginning of wisdom is fear of the Lord. The spirit of wisdom and understanding, na ituro ko na po yan, balikan nyo na lang po sa JA1 page or sa YouTube. Spirit of counsel and might, the spirit of knowledge, and the spirit of the fear of the Lord. The Lord will be the one who will bless His word. At sa lahat ng salitang aming bibigkasin mula sa iyong salita, Panginoong Diyos, hide us all under the shadow of your cross. Let there be a great rhema word sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, at makasunod kami. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. Nabanggit dito, spirit of counsel and might. Yan pong spirit of might, ginamit ni Jesus to raise Lazarus from the dead. Ginamit siya ni Jesus. Kaya ikaw at ako, when we pray over for the sick, the spirit of might will manifest. Pero yun po ay hindi galing sa tao, galing sa Lord. Wala tayong pagmamalaki. The Holy Spirit is working in our character inside and outside. When we pray over for the sick, when we preach, may anointing para ma-born again, may anointing na nare-release from God through our hand, through our lips. Okay? From the Holy Spirit in us para gumaling, lumaya. Hindi po kami ang nagpapagaling, hindi kami ang nagpapalaya. Hindi ang sino mang nagpe-pray ang nagpapagaling. Palakpakan natin ang nagpapagaling, Jesus Christ. Ang nagpapalaya, si Jesus Christ. Kaya kailangan, yung mga taong ipagpe-pray, kailangan sabihing manalig. Mahalaga po ang faith. Mahalaga ang faith sa mga nagpe-pray over, kagaya mo, ipagpe-pray mo ang anak mo, ang asawa mo, ang nanay mo, manugang mo, apo mo, kailangan ng faith. Sarili mo, kailangan ng faith. Hindi tayo ang nagpapagaling, si Christ. Hindi tayo ang makapangyarihan, si Holy Spirit, the Spirit of God na nasa iyo. Gets po natin? Palakpakan natin, God the Father, the Son, the Holy Spirit. The Spirit of might raised Lazarus from the dead. Yun po yung nagawa. During the time of Jesus Christ, there was anointing of the Spirit of might na bumuhay kay Lazarus. Pero si Lazarus, namatay pa rin. Anong ginamit doon? Spirit of might. Pero ang maganda rito, sa Spirit of the Lord, it is one of the best anointing na dapat meron ka at ako. Kasi ito ay forever. Para makapasok ka sa langit, you need to have first, faith, relationship. Pero kapag ikaw ay born again na, napakahalaga ng spirit of fear of the Lord. Ituturo ko sa inyo ang iba't ibang pagpapala upang pahalagahan natin ang banal na takot sa Diyos. Hindi lahat ng may pag-ibig sa Diyos ay may banal na takot. Kaya ang iba, Kristiyanong sinasabing nagmamahal sa Diyos, pero nagagawa pa rin mag-backslide. Why? Walang fear of the Lord. Sinasabi nila may faith. Ano ang kulang? Banal na takot sa Diyos. Ating Diyos ay perfect. Ating Diyos ay banal. Wala tayong pwedeng ipula sa Kanya. Makapangyarihan siya. At dahil siya'y makapangyarihan, we need to fear Him in a positive way. Ito tinuro ko po nung isang linggo.
yung meaning ng fear of the Lord. So one of the best part of God's anointing is the anointing of the fear of God. And it is the one we have today. Kailangan nating lahat ito. Mula nang ikaw ay born again, nandyan sa iyo si Holy Spirit. Siya yung nagpo-produce ng 9 na bunga. But then, we need to pray na ang ating fear of God ay lumago. And it is only through the word of the living God. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Daily. Pinag-usapan po natin, pinakita nung isang translation, pinakita para kay David, the Word of God is the greatest treasure. Naglalayo sa kanya, sa kasamaan at sa kasalanan. Kapag ini-apply ang iyong narinig at nabasa, at iyong tinanggap at inunawa. So what blessing does the anointing of fear of God bring? Ano yung iba't ibang pagpapala na dulot ng iyong banal na takot sa Diyos? Number 1, the fear of God will govern you to fulfill God's assignment and for your better future. Sino sa atin yung gusto ay maganda ang kinabukasan? You need to have fear of the Lord. You need to grow your fear in the Lord. Bibigay ko sa inyo ang halimbawa na meron sa Bible na merong banal na takot sa Panginoon at ang nangyari, natapos niya ang assignment niya sa Panginoon. Natapos niya ng maayos, matagumpay, malinis, ang itinilagang assignment ng Diyos sa kanya. Ang una dyan ay kay si Jesus Christ. Yung assignment ng Ama sa kanya, tapusin niya sa cross of Calvary dahil si Jesus Christ, kilala niya ang nag-utos sa kanyang Ama sa langit. Nung si Jesus ay nasa lupa, meron siyang fear of God. Kaya nagtagumpay siya. The fear of the Lord will govern your life. And another person in the Bible, aside from Jesus, is Nehemiah. Nehemiah feared God and kept himself from doing shameful things. May banal na takot si Nehemiah, hindi niya gustong ipahiya ang Panginoon sa buhay niya. Ayaw ni Nehemiah mapapahiya ang Panginoon sa buhay niya. Kailangan sa buhay mo at sa buhay ko, wag nating hayaang mapahiya ang Lord. At yan ay magaganap lang pag meron tayong banal na takot sa Diyos. Lagi nating nanaisin ni kung saan mapaparangalan ng Lord dahil ikaw at ako nabubuhay para luwalhati ng Diyos. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan. Tumayo ka, humanap ka ng sasabihan. Sabihin mo, humanap ka ng 3 tao. Tumayo ka. Sabihin mo, ikaw at ako ay nabubuhay. Tayo kayo, para magising. Ikaw at ako ay nabubuhay para luwalhatiin, para parangalan ang Diyos sa buhay mo. Parangalan ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko, sa pananalita, sa kilos at gawa. Taas ang kamay na nagsasabing yun ay tama. Ang luwalhatiin at maparangalan ng Diyos sa buhay mo, sa gagawin mo, sa reaction mo, sa asal mo. Amen? Pwede na kayong makaupo. Thank you. Yan ang purpose. At ang isa rito si Nehemiah. Nehemiah was a faithful slave. Siya'y alipin to a foreign king. Sila'y alipin sa isang foreign land. And God gave him a wall to build. Ito'y assignment ni Lord sa kanya. Malinaw kay Nehemiah kung anong assignment niya. Ang maganda roon, meron siyang faith at meron siyang
pagmamahal sa Diyos, pero higit sa lahat, meron siyang banal na takot sa Diyos. At ito rin dapat ang maging katangian natin. Ikaw at ako'y may assignment, pero hindi kasing laki ng assignment ni Nehemiah. Nehemiah, he continued to serve faithfully. Sabihin natin, faithfully. And God gave him a nation to build. Si Nehemiah ay naging tapat. Kaya siya'y naging tapat, may banal na takot siya sa Diyos. The same principle is at work today in our lives. Mga magulang ko't kapatid, napakahalaga ng may banal na takot sa Diyos para matapos mo ang itinalagang assignment ng Lord sa iyo na ikaw ay mapagtagumpay. Sino ang may gusto na habang narito sa lupa, ang Diyos ay napaparangalan sa iyong sinasabi, sa iyong ginagawa, at naniniwala kang may assignment ang Panginoon sa iyo, pero kay Nehemiah, ang Lord ay naging faithful, si Nehemiah naging faithful, natapos ni Nehemiah ang kanyang assignment to rebuild the walls, the temple. At ikaw rin, matatapos mo ang assignment ng Lord sa iyo. Saan ka man itinilaga, gawin mo yan ang masaya. You know what? Nilagay ko na lang po dito para parang ilagay mo yung sa sarili mo doon sa kwento. What was the main mission of Nehemiah? Ano bang mission ni Nehemiah? Nehemiah supervises the reconstruction ng walls of Jerusalem. Nehemiah's mission was to rebuild the walls of Jerusalem. Kasi ito po, walls, ito yung nagpo-protect sa bayan ng Diyos. You know what? Makinig kayo. Si Lord, sa second coming, si Lord ay tutungtong sa city of Jerusalem. Hindi sa Philippines. Saan po tutungtong ang paa ni Jesus? City of Jerusalem. Yung walls, yung po'y nagiba dahil ng kalaban. Ini-assign ng Panginoon kay Nehemiah to rebuild, to construct. Pero meron po siyang mga persecutor. Hindi mayayari yan. Mapapahiya ka. Yan po'y sina Tobias, Sanballat. Yan po ang mga critic. Parang nung itinatayo ang mega church. Nako, dapat inupuan muna, sabi ng Biblia, bago ka mag-construct, kailangan mong pag-aralan kasi nilumot ng 4 na taon ng mega. Pero pagkatapos noon, naghanda lang, nag-prepare lang. Ngayon, tapos na ang mega, may hostel pa. At meron pang elevator. Palakpakan natin si Lord. Maraming nag-criticizer. Pero sabi ni Bishop ng ating Apostle Art, sige lang, batuhin nyo kami at yung mga batong yay aming iipunin at magiging pundasyon ng templo. Palakpakan natin si Lord. Hindi na tinag ang ating Apostle Art. Diretso tayo sa pagpe-pledge. Ang marami sa ating malalaking ibinigay. At alam ko naman, greater ang ating itinaning, greater ang harvest. Sabi mo sa iyong katabi, tuloy-tuloy na anihan, tuloy-tuloy na pagtatanim, malaking pagtatanim, tuloy-tuloy ang ani ng malaking ani. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yun ang assignment ng Lord sa ating Apostle Art. Ito naman ang assignment ng Panginoon kay Nehemiah. Ikaw at ako'y may assignment sa iyong family. Ang isa sa assignment natin, yung dali natin ng mga tao palapit kay Kristo. Assignment natin, alagaan natin yung dinala natin. Kagaya ng mga bago, alagaan. This is your second family, JA1 family. Magbahalan tayo, ipakilala natin si Christ, assignment natin. Pero ibang assignment ni Lord kay Nehemiah, to reconstruct the walls of Jerusalem. Nehemiah's mission was to rebuild the walls of Jerusalem, which was accomplished despite opposition from the surrounding peoples. Maraming nag-oppose.
Kagaya naman sa ating, sa mga assignment sa atin, di ba? Ay, naku, ba't gaya nang inilagay? Ba't gayang pastor na yun ang napalagay? Eh, hindi, eh, kabulok naman eh. Uy, huwag kayo magsasalita. Huwag niyong pupulaan ang lingkod ng Panginoon. Tao rin laang, nagkakaamali, maasa sa Panginoon. Sino mga anointed? Yun ang mas magandang marinig. Ikaw at ako'y anointed, hindi bulok. Amen. Pumalakpakan mga anointed ni Lord. Yeah, praise God. We don't destroy, we build. So why was the wall so important to Nehemiah? Bakit napakahalaga kay Nehemiah ng wall? The wall was finished. Woo! Sabi ko, ang tindi. The wall was finished in 52 days. Grabe. How many yung 52 days? Wala pang 2 buwan. Natapos. Palakpakan natin si Lord. And watches were set to protect those who live in the city. Yun ang purpose kung bakit kailangan rebuild ang walls of Jerusalem, to protect the city. And the walls were a protection, but they were also an important physical symbol of the establishment of the Jews as a people. Maganda po yung assignment ni Lord kay Nehemiah. And praise be to God, marami nag-o-oppose, pero hindi siya napadala. Likewise, Joseph, yan po si Nehemiah, isa lang example, having the fear of the Lord. Natapos niya ang mission niya. Sabihin mo ulit sa iyong sasabihan dyan, matatapos mo ang mission mo. Dahil mananatili kang may banal na takot sa Diyos. Padalawang example si Joseph. When Joseph, when tempted by his master's wife, he had said, how then can I do this great wickedness and sin against God? Joseph said, I fear God. Joseph feared God and kept himself pure, and later acted rightly toward his 10 older brothers. The fear of God governed the life of Joseph and Nehemiah, and it should govern. Move. The fear of God, basa po, the fear of God governed the life of Joseph and Nehemiah. It should govern all our lives. Sino yung payag na ang Diyos na namuno, naghari kay Nehemiah at tumulong kay Nehemiah at kay Joseph, ay Diyos na tutulong at maghahari sa iyo. Palakpakan mo ang Diyos na maghahari sa iyo. Amen. Fearing God gives divine direction to your life. The true fear of the Lord opens to us the floodgate of His grace. Ito ang ginagawa ng Panginoon kapag ikaw ay may fear of the Lord. Yung buhos ng matinding biyaya galing kay Jesus Christ ay mararanasan mo. Sino may gusto noon? Ibinibigay ng Panginoong Diyos ang abundant grace galing kay Jesus sa mga taong may banal na takot. Taas ang kamay ng naniniwala na ikaw ay bubuhusan ng Panginoon ng abundant grace dahil ginugusto mong magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Pumalakpak sa Panginoon. Floodgates of grace be upon you. Kakaiba kaya yung biyayang yan? And tender mercies and open to us, o opens us to an ever-increasing thirst to please God willingly. Totoo po yan. Kaming matatagal na, ang iba ay 85, Bishop, ang apostle natin 85. Ako po inaborn again ay 86. What we have is not only faith, not only love, but fear of the Lord. It is a foundation of Christianity. If you want to be ready and prepared to go to heaven, you need to have fear of God. Bakit nagkaroon ng paglago ng fear of the Lord?
because of the Word of God. Because of the Word of God. Salita ng Diyos. At kapag ang isang tao may fear of the Lord, naroon yung kanyang kauhawan na sundin ang kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, ang isang taong totoong may paglago, lumalago ang kanyang banal na takot sa Diyos, lumalago, nag-i-increase ang kanyang pagsunod sa Diyos. Sino may gusto noon? Madaling magpatawad. Hindi nagmamagaling, hindi nagmamalaki, hindi naghihintay ng anumang reward. Ang gusto niya, Lord, gusto ko mapangiti kita sa buhay ko. Gusto ko masunod ka dahil alam ko yung galing sa'yo ang the best. Sabihin mo nga yan sa Panginoon, Lord, gusto ko masunod ka dahil alam ko ang galing sa'yo ang the best. Palakpakan natin si Lord. Example first, kanina sinabi ko, having the God-fearing, to have a divine direction in your life. First, Jesus Christ. Second, Nehemiah. Third, Joseph. Also, Job and Abraham. Si Abraham, kilala nyo. Kilala natin. The father of faith. Si Abraham ay pinangakuan ng magiging ama ng hindi mabilang na stars in heaven. Ganon daw magiging karami na magiging descendants ni Abraham. Kaya lang matanda na sila ni Sarah ay wala pang anak. At nung magkaanak ay hiniling ng Panginoon, Diyos na ialay sa kanya. Ihandog. Hindi na nagsabi si Abraham kay Sarah na iahandog niya si Isaac. Ang bili ng Panginoon, pumunta ka sa bundok ng Moriah. Ilang bundok ang dadaanan niya. Dala ang punyal. Willing siyang ihandog si Isaac sa Panginoon. Layo pa ng kanyang nilakbay. Hindi siya nagsabi sa kanyang asawa, baka siya'y pigilan. Handa si Abraham na sundin ang Panginoong Diyos. Tinest ng Lord si Abraham kung sino ang mahal ni Abraham. Ang Diyos ba o ang kanyang anak na si Isaac na matagal niyang hinintay? At nung naruroon na sa lugar na paghahandugan, ready na si Abraham, kinuha niya ang punyal. Nung aksyon na kanyang ihahandog na i-offer sa Panginoon, may boses, tinig ng Diyos, Abraham, Abraham, alam ko na ngayon na kaya mong ihandog sa akin at kaya mong sumunod. Nakita ko na ang iyong faith. Naririyan, merong tupa na nasabit diyan sa puno, yan ang ihandog mo. Nasubok ng Panginoon ang faith ni Abraham. Nakita ng Panginoong Diyos na mas mahal ni Abraham ang Diyos kaysa kay Isaac na matagal niyang hinintay. And the Lord provides. Hindi kinuha ng Panginoon ang makabubuti para kay Abraham. Sa'yo at sa akin, kailangan masumpungan ka ng Panginoon pagdating ng test. Ikaw ay pasa. I decree and declare lahat ng naririto, Panginoong Diyos, apawan nyo ng inyong biyaya upang makapasa at wala nang babalik sa dating sitwasyong pangit dahil bawat isa'y makakapasa. Sabi mo, sa biyaya mo, Lord, pasado ako sa lahat ng pagsubok dahil ako'y may banal na takot sa iyo. Susunod ako sa iyo, Lord. Palakpakan natin si Lord. Hindi aagawin ni Lord sa iyo ang makabubuti para sa iyo. Naniniwala ka ba? Ibabalik siya sa iyo kung yan ay makakabuti. Si Lord ay hindi umaagaw ng pagpapala, sa halip.
siya pa ang nagkakaloob. Siya pa ang nagmumultiply ng blessing mo. Hindi mo nga hinihingi, bago ka pa humiling, nakahanda na ang pagpapala mo. Sa secular, bago makarating ng grade 6, dadaan ng grade 5. Sa grade 5, maraming exam. Kailangan pumasa para maging grade 6. Tama po ba? Kailangan makapasa ka sa grade 6 para maging first year. Tama po ba? Sa buhay espiritual, kailangan nating pumasa para sa pagpapala, 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 pagpapala. At bawat isa, tataas ang pagpapala, bawat isa'y makakapasa. May iba't iba tayong pagsubok. May iba't iba tayong assignment. Pero like Nehemiah, may banal na takot sa Diyos. Natapos niya ang assignment ng Lord sa kanya. Ganon din si Abraham. Ganon din, higit sa lahat ang Panginoong Jesus. Ang hirap ng ginawa niya. Inialay niya ang buhay niya, samantalang sa langit siya'y pinaglilingkuran. Bakit niya nagawa? Bilang pagmamahal sa Ama, pagsunod dahil magandang iniutos, at Diyos ang nag-utos, patatlo, may banal na takot siya. Bilang tunay na tao. Ikaw at ako, makinig kang mabuti, ibibigay ko sa iyo ang iba't ibang pagpapala para sa mga may banal na takot. Palakpakan natin si Lord. Number 1. Bago ko po ibigay yon, ay sinabi ko na pala sa inyo, number 1. Ano yung number 1? Fear of God will govern you to fulfill God's assignment and for your better future. The true fear, the fear of God, bago ko po kayo dalhin sa number 2, the fear of God will protect rather than destroys. Iingatan ka ng banal na takot, hindi ka sisirain. Papakita ko sa iyo mamaya sa salita ng Diyos. Negative fear has torment, but positive fear is both protective and blissful. Negative fear brings tormentation. Kagaya ng isang taong may takot sa dyablo, tinotorment siya kasi may takot siya. Pero yung may banal na takot sa Panginoon, lumalakas. Ulitin ko po, ang may banal na takot sa Lord, lalong nagiging malakas. Lalong nagiging masaya. Lalong napapagpala. Laging may celebration of the goodness of God. Sino yun? Amen. Number 2 tayo ngayon. The fear of the Lord enables a person to avoid evil and protect from evil. Ang may banal na takot sa Lord, ilalayo ka sa kasamaan. At maiiwasan ng may banal na takot sa Diyos, maiiwasan mo ang paggawa ng mali. Gusto mo ba yon? Sino rito yung gustong-gusto niya na huwag siyang makagawa ng mali? Taas ang kamay. Sabihin mo ngayon, Lord, ayaw ko nang gumawa ng pagkakasala. Ayaw ko nang sugatan ang puso mo. Ang kailangan ko ngayon, lumago ang banal na takot ko sa iyo dahil ito ang maglalayo sa akin sa kasamaan. Maglalayo sa akin sa sa mga masasama. Sidlan niyo ako simula sa araw na ito. Lumago ang aking banal na takot sa iyo, Panginoong Diyos. In Jesus' name, palakpakan natin si Lord. Sabi ng Biblia, the fear of God will help you to avoid evil and will protect you from evil. Ang ganda po ng sinabi, yan po nasa Proverbs. Basahin muna natin ang Proverbs, Kawikaan 16, 6-7. Basahin natin. Kung minamahal, samahan niyo po ako, 1, 2, 3, go. Sabay-sabay tayo. Mula sa likod. Kung binamahal natin ang Panginoon ng may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kung may takot tayo sa Kanya ng may paggalang, makalalayo tayo sa kasamaan. Ba't mina na kayo? Taksi pa. Kapag
Ulitin natin. Kung may takot tayo sa Kanya, nang may paggalang, makalalayo tayo sa kasamaan. Kapag kinalulugdan ng Panginoon ang ating pamumuhay, kahit na ang ating kaaway ay gagawin niyang ating kaibigan. Wow! Gusto natin yan? Ano ang kailangan? Hindi ko alam ang edad mo ngayon. Yearly, tumataas ang edad natin. Pero sino ang may gusto? Habang tumataas ang edad natin, umaangat din ang ating paglago sa pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos. Hindi ko alam ang edad mo. Ako, turning 63 na ako, ha? Turning 63 na po ako. Gusto ko po yun, madagdagan ang aking banal na takot, madagdagan ang pagmamahal ko sa Lord, madagdagan ang pagkakilala ko sa Panginoon, madagdagan, habang nakikilala ko ang Panginoon, nadadagdagan ang aking love. Habang nakikilala ko ang Panginoon, hindi lang ang love ang nadadagdagan, higit sa lahat yung fear of God. Nalalayo ako sa maling gawa. Nalalayo sa kasamaan, kaya nga ang buhay ng Kristiyano ay sa paganda, sa pabuti, sa pasaya, because of fear of the Lord. Maniwala kayo yun ang totoo. Sino ang magiging sa paganda ang buhay? Ang mga taong may banal na takot sa Kanya. Ang mga taong kilala ang Panginoon. Ano bang ginawa ni Christ? Siya'y nagsuffer. Si Kristo ay Diyos na banal. Iniwan ang langit, doon ay siya pinaglilingkuran. Makinig kayo, mahalaga ito. Si Kristong banal ay bumaba sa lupa, naging alipin. Para ano? Siya ay naging kasalanan, ang tingin sa kanya ng Ama sa cross ay makasalanan. Para ikaw at ako na makasalanan, ay mabayaran ang kasalanan at tumanggap ng kapatawaran. Ang saya natin, ano ho? Ang saya-saya natin na bayaran ang ating kasalanan. Si Kristo na walang kasalanan, si Kristo na Diyos, bumaba mula sa langit, bumaba sa lupa. Naging alipin, naging tagapaglingkod. Siya'y naging kasalanan, ang tingin ng Ama sa Kanya ay makasalanan dahil kinuha niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Siya ay naging sumpa upang anumang sumpa dulot ng kasalanan ni Eva at ni Adan ay mawala sa mga tunay na anak ng Diyos na kagaya mo at kagaya ko. Maniwala ka, wala ka na sa ilalim ng sumpa. Saan man makarating ito, ito ang totoo. Inalis na tayo ng Panginoon sa sumpa ng kahirapan, sumpa ng kasalanan, inalis na tayo sa sumpa ng sakit karamdaman. Ang mga nananalig sa Panginoon, totoong nananalig at may banal na takot, totoong sumusunod, totoong nagmamahal sa Diyos, may sakit karamdaman ka ngayon, kaya kang pagalingin, kaya kang palayain. Kinuha ni Lord ang kabayaran ng sakit karamdaman, para ikaw at ako ay gumaling. Naranasan ko yan. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Hindi lang kasalanan ang binayaran niya, hindi lang ang sumpa na dala ng pagkakasala ni Eva at ni Adan. Binayaran niya ang sakit karamdaman upang ang mga taong mananalig ng totohanan sa Kanya, na siya'y nagpapagaling, na binayaran ni Kristo ang sakit karamdaman, tunay na gagaling. Ako'y isang buhay na patotoo sa inyo na walang operasyon, walang medisina dahil ako'y buntis. Pero bago lumaki ang bukol na yan po, ako hindi buntis. Lumalaki, hindi ko naramdaman, walang bida at walang magaling, kundi ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Ang Diyos na nakilala ko, ang totoong Diyos na lumikha ng langit at lupa. He is the God of yesterday, today, and forever. Palakpakan natin siya, a healer, savior, provider. He is our everything. He is awesome. He is amazing God. He is amazing. Kapatid, mindsetting lang po. Lagi mong iisipin. Kaya tinuro ko sa inyo, self-examination.
Kung meron kang hindi napapatawad, magpatawad. Meron kang ginagawang mali, itakwil mo yan. Merong pagsisisihan na. Si Lord ang nagpapagaling, hindi ako, hindi ang sino mang nagpe-pray over. Umaasa tayo sa Diyos. Ang Diyos, hallelujah, nagsabi, hindi kita iiwan, ipababayaan. 1 Corinthians 6:19, ang iyong katawan ay ginawa niyang templo. 24 hours, kasama natin ang Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Fear. Fear of the Lord will avoid, you will avoid evil and you will be protected from evil. Iiwasan mo ang paggawa ng mali. Yan lang ang paraan. May problema ka sa asawa mo, pag-pray mo. I remember isang man of God. Naalala ko, siya daw ay teenager pa, yung kanyang lola. Very prayerful. Hindi ko ito nasabi kanina. 4:30, bubuhusan ng malamig na tubig para lang magising. At nung magising, inaantok pa rin, tulog pa rin. Tinawagan, hindi ko alam, parang tinawagan na. Nagpunta sa church, dahil doon nagtitipon, 4:30. Nagpunta sa church, tatawanan, dahil late. Pero hindi dahil lang late, nakapanjama. Naantok pa eh. At ngayon, 750,000 ang laman ng congregation niya. Palakpakan natin si Lord. 3 hours, 4 hours kung manalangin. Sabi ko, ako 1 hour lang mahigit sometimes. Yung pala, 1 hour sa morning, 1 hour sa lunch, 1 hour sa evening. More than, total 4 hours. Pero sa loob ng church, from 4:30, ito po yung sa lugar ng Korea. From 4:30, nandun na nagtitipon. At yun, ang kultura nila. Kaya naman, hundreds of thousands of people ang dinadala ng Panginoon. They are praying. Hello? The power of prayer. Because of the fear of God. Kapag minahal natin ang Panginoon, meron tayong banal na takot sa Diyos, malalayo tayo sa paggawa ng mali. Malalayo tayo sa kasamaan, sabi ng ating binasa. Pati daw kaaway ay magiging kaibigan. Basa, kapag kinalulugdan ng Panginoon ang ating pamumuhay, kahit ng ating kaaway, ay gagawin niyang ating kaibigan. Palakpakan natin si Lord. Sinong gagawa? Si Lord. Sinong gagawa ng paraan? Ang Panginoon. Ano lang ang kailangan mong gawin? Gawin mo ang asal ng isang tunay na pinananahanan ni Hesus Kristo. Sino rito ang pinananahanan ni Jesus Christ? Gawin mo ang tamang asal, tamang ugali, mapagmahal, maunawain, mahabagin, matulungin, prayerful. Ligtas na tayo. Ay, ba't narito pa tayo? Para maparangalan si Lord tuloy-tuloy sa ating buhay. Amen? Payag ba tayo doon? Sabi mo sa iyong katabi, congratulations! Napili ka ni Lord para magbigay ng parangal sa Diyos. Congratulations, another. Congratulations. Biruin mo, kahit gayan ka, napili ka ni Lord para magparangal sa Diyos na hari ng mga hari. Wow! Wow! Kahit paminsan pasaway ka, grabe, napili ka. Wala naman perfect, di ba? Pero tayo nababago. Araw-araw. Hinuhubad na natin yung asal na hindi maganda. Amen? Mahirap yung the sheep having a clothes of a wolves. Mahirap yung tupa na nagsusuot ng ugali ng wolves. We are sheep. Amen. Tayo mga tupa. Amen.
Kawikaan 8:13, naroon pa rin po tayo, the Lord will protect us from evil and we will avoid evil when we have the fear of the Lord. Pag tayo may fear of the Lord, masunurin tayo sa Diyos, masunurin sa magulang, maiwasan mo magsinungaling. Ano yun? Ayan na. May iwasan mo magsinungaling. May iwasan mong maglihim. May iwasan mong maging yung suwail na anak. Wala niyan. Wala, amen? Kasi may banal na takot. Kawikaan 8:13, basahin po natin. Ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumihi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali. Yan ang may banal na takot sa Lord. Ayaw niya magsinungaling. Taas ang kamay. Pag umibig na, yun laa. Mga kabataan, pag umibig na, nadadagdagan minsan ang kasalanan. Abay, may project, pingin pambili ng project. Ano ganda may project, yung pala ay kakain lang sa labas. Magsabi na ng totoo. Kayo namang mga magulang, pag nagsabi sa inyo, huwag niyong sabihin wala kung meron. Sinungaling din kayo pag sinabi niyong wala. Hayaan nyo, maging open ang mga anak nyo. Hello, may kausap ako. Kayo naman mga kabataan, pag-aaral ang unahin. Hindi pa naman mag-aasawa, nagpapaligaw na Yan po si Pastor Adrian, si Pastor Hannah, gayon ang sabi namin, manliligaw ka na, ikaw gay meron kagang pera para ikain siya sa labas. Mas maganda yung may pera na. Pag dinala sa restaurant, galing sa iyo. Bakit? Hindi ka naman mauubusan. Sabi mo sa mga bata ang nag-aaral, hindi ka naman mauubusan. Ay, nasa tamang ano na yan. Namumuhi ang isang taong may banal na takot. Hindi namumuhi sa tao, namumuhi sa mga kapalaluang kayabangan, pagsisinungaling, masamang pag-uugali. We love the sinner, but we hate sin. Mahalin na nagkakasala, pero talikuran, kamuhian, ang mga iba't ibang uri ng kasamaan. Kawikaan 3:7-12, huwag mong isipin na napakarunong mo na. Yan, paalala sa mga nagmamalaki. Matakot ka sa Panginoon. Huwag gumawa ng masama. Yun daw patuloy na nagawa ng masama kahit na alam na mali. Ito daw ay kulang sa banal na takot. Sabi mo siya katabi, kumusta ga ikaw? Para iyon, sa ikabubuti, kalalakas na iyong katawan. Malalakas at malulusog ang katawan na namumuhay ng tama. Walang kaba. Bug. Alam niyo, mga nagsisinungaling, nagtatago, laging kabado. Wala ditong gayon. Amen? Mga anak, ha? Nadadagdagan ang pagsisinungaling pagka may mga pag nililigawan at pero ayaw pa ng magulang. So, saka na muna. Pero kung alam sa ng magulang, di bahalang magulang, wag lang magsisinungaling. At wag magkakating classes, please. Wag magkakating classes. Huwag. Sayang naman ang hirap ng magulang o lola o lolo. Akala'y napasok, yung pala ay nagsisine. Naku naman. Huwag. O samantalahin nyo habang kayo pinag-aaral. Take the opportunity. Mga Kristiyanong totoo, ha? Banal na takot ang kailangan para maalis ang kasinungalingan. Banal na takot sa Diyos para iwasan ang pagmamalaki, pagsisinungaling, paggawa ng masama. May iwasan mo yan pag may banal na takot ka. Bakit? Ang Diyos na nakaupo sa trono ay nagmamasid
sa iyo at sa akin. Sabihin mo sa iyong katabi, wala tayong maitatago sa Diyos. Alam niya lahat. Kaya, itigil na ang pagsisinungaling. Itigil na ang paggawa ng pagsuway sa magulang. Ha? Mga kabataan lang ba? Tigil na ang pagsuway sa asawa. Bakit? Sabi rito, para iyon sa ikabubuti. Nasaan na tayo? Yan, basa po. Verse 8. Para iyon sa ikabubuti at ikilala ka sa iyong katawan. Sunod, maganda tayong maging magandang halimbawa. Kayong mga nagtuturo sa children, baka kayo nagpapaligaw na, ay hindi muna pwedeng magturo. Emmy dear. Yeah. Kailangan sila maging mabuting halimbawa. Ha? Mga nagtuturo sa children, kailangan po ay maging mabuting halimbawa. Hindi pwedeng patayuing nagtuturo kung yan ay nagpapaligaw ay kabata pa. Okay lang, nagpapaligaw kung alam ng magulang. Sino rito ang may naliligaw sa kanya, alam ng magulang? Taas ang kamay. Kita nyo, wala? Taas ang kamay. Nanliligaw, nagpapaligaw, alam ng magulang. Taas ang kamay. Ay, mga mag-boyfriend na, okay na yan. Tsaka professional, yung hindi pa professional. Nanliligaw, nagpapaligaw. Hindi alam ng magulang. Ibig sabihin, walang nagpapaligaw ha? Walang nataas ang kamay Ibig sabihin, walang alam ang magulang. Kung kayo nakitang, si Dexter, alam ko na nga si Dexter. Si Engineer Benzo, kakasal na nga yan. Professional na sila. Pero kayong mga kabataan pa, sabi ng inyong chairman, yes, Rev. Wala naman. Good, behave naman ng mga yan. Amen. Narito inyong magulang, titingnan kayo, taas ang kamay nagpapaligaw. Alam na magulang. Alam ng magulang. Kita nyo, wala. Peace. Peace. Parangalan mo ang Panginoon sa magitan, basa po, verse 9. Parangalan mo ang Panginoon sa magitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng ani. Ito po ang first fruit. Ano ang blessing? Magagawa lang ito ng may banal na takot sa Diyos. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega, aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Ayaw ng Lord na may naghihirap. Siya'y naghirap, si Christ, para ikaw at ako'y maging masagana. Ang kailangan lang natin, banal na takot para magawa ang sinabi ng Biblia. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ang iyong ani. Ng ani, ang iyong bodega, aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Biling-bilin ko po yan sa anak kong umalis, papuntang Canada. First fruit for the men of God. At ngayon, double job, pareho sila for the glory of God. For the glory of God. May pangako si Lord. Kapag ginawa mo ito, binigay mo ang unang bunga, yan ay holy sa Lord. Even yung tithes, ito ay holy sa Lord. Bubuksan niya ang durungawan ng langit. Mga kabataan, also, anak, huwag mong mamasamain. Makinig, basa po. 11. Lahat ay magbasa. Nawala na yung dalawa rin sabay-sabay po tayo. Anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali. Humanap ka ng sasabihan dyan. Huwag mong mamasamain. Pag ikaw ay tinutuwid ng iyong life group leader, itinutuwid ka ng iyong magulang,
Huwag mamasamain. Basa. Tayo mga kabataan. Tayo ang kabataan. Tayo ang kabataan. Oh. Hanap ka ng kapartner. Sabihin mo, kapatid, huwag mong mamasamain. Kapag itinatama ka ng Panginoon, upang tuwid ang iyong pag-uugali. Sapagkat, 12, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal, katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. Upo na mga kabataan. Umanap ka naman ngayon, kayong mga nakupo kanina, umanap ka na sasabihan, sabi mo, kapatid, huwag mong mamasamain. Kapag itinatama ka ng Panginoon, upang ituwid ang iyong pag-uugali. 12, verse 12, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal. Taas ang kamay ng mga minamahal ng Diyos. Itinutuwid tayo. Bakit? Katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. Nasaan ang mahal ng Diyos? Itinutuwid tayo. Huwag nating mamasamain. Increasing fear of the Lord dahil mahal tayo ng Diyos. Palakpan natin si Lord. Makinig tayo sa mga life group leaders, sa mga pastors, sa iyong nag-aalaga sa'yo, sa iyong magulang. Kasi kabubuti mo yan. Bakit? Kami may mga karanasan na. And we've learned so many lessons from our mistakes. Mahalaga po yun. May natututunan sa pagkakamali. At dito po sa salita ng Diyos, ito po yung love letter ng Panginoon sa iyo at sa akin. Kaya, sino rito ang nagsasabing mahalaga ang fear of the Lord? Kasi ito ay magkakaroon ka ng better future. Sino may better future? Sino yung malalayo sa kasamaan dahil may fear of the Lord? Sino ang gustong umaba ang buhay? Yung po ang pag-uusapan natin next week kasi nasa 1 and 2 lang tayo. Ang number 3 po ay it will lengthen your life kapag ikaw ay may fear of the Lord. Like next week po, ipakita mo. Ay, PowerPointer. Yan. Yan po pag-uusapan natin next week and the rest of the blessing. Fear of the Lord leads to life and adds length. Hahaba ang buhay mo kapag ikaw ay may banal na takot sa Diyos. Next week natin pag-usapan. Sino rito ang malalayo sa kasamaan? Malalayo sa gawa ng kaaway? Ang may banal na takot sa Lord. Tumayo ka, magpasalamat ka sa Panginoon. At sabihin mo, Lord, gusto ko mag-increase ang aking banal na takot sa iyo. Panginoon, gusto ko madagdagan pa ang banal na takot ko sa iyo. Gusto ko lumago. Sige, close your eyes, talk to God. Yumuko kayo at pumikit, close your eyes, talk to God. Kausapin mo ang Panginoon. Mahal na mahal ka niya. Tinutuwid niya ang kanyang minamahal, dinidisiplina. Magpasalamat ka ngayon sa Panginoon. Ikaw at ako ay representative ng Lord dito sa lupa. Gusto ng Panginoon lumakas ka. Gusto ng Panginoon umayos ang buhay mo. Gusto ng Panginoon, you experience a better future. Gusto mo rin ba? Sabihin natin sa Panginoon, kay Buti. Maganda yung sa simula yung Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala
wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Sabihin natin kay Lord, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. for the last time, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang Sabihin natin kay Lord, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 katulad. tayo yung mukha at pumikit. Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos na walang katulad, sa Diyos na nagmamahal ng lubos, at sa pagmamahal niya, ang nais niya, tayo'y idisiplina, sapagkat dinidisiplina ng Diyos ang kanyang tunay na minamahal. Itinutuwid niya tayo, kapatid, dahil ang nais niya, tayo maging malakas, maging masaya, maligtas sa kasamaan, malayo sa paggawa ng mali. Magpasalamat tayo sa Panginoon na pumili at humirang sa iyo at sa akin. Ang amang maibigin, ang amang mahabagin ay tunay na nagmamahal ng lubos sa iyo, sa atin. Ang Panginoong Yesus ang pinagmumula ng matinding biyaya. Kapatid, magpasalamat tayo. Patuloy siya nagpapakilala sa atin. Ang kailangan lang natin ay patuloy tayong maging mapagbasa ng salita ng Diyos. Ang nais lang ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya dahil siya ay Diyos. Ang tunay na may banal na takot na lalayo sa kasamaan, naiilayo sa anumang gawa ng kaaway. Nagkakaroon ng magandang bukas, magandang buhay. Kaya sa oras na ito, ilagay mo ang iyong kanang kamay sa tapat ng iyong puso at sabihin mo, habang nakataas ang iyong kaliwang kamay sa Panginoon, pagsusurrender ng buhay mo. Sabihin mo ang panalangin ito, aking Ama sa langit, salamat po sa iyong matinding pag-ibig sa akin. Salamat po, Panginoong Diyos, na dahil mahal mo ko, ang nais mo lumago ang pagkakilala ko sa inyo. Ang nais nyo'y madagdagan ang pag-ibig ko sa inyo. Ang nais nyo, lumago ako sa banal na takot sa inyo, banal na Diyos. Malayo ako sa kasamaan. Maihinto ko ang paggawa ng mali. Ito po'y mahalaga para sa akin. Kaya naririto po ako, Panginoong Jesucristo.
Nananalig ako sa inyo. Nananalig ako sa inyo. Kayo'y tunay na Diyos. Kayo'y tunay na Diyos. Nagahari sa puso ko Naghahari sa puso bilang Panginoon ko bilang at tagapagligtas. tagapagligtas. Holy Spirit, Holy Spirit, 24 hours kasama ko kayo. kasama ko kayo. Gagabay sa akin. Gabay sa akin. Kikilos sa buhay Kilo ko. sa buhay ko. Mangunguna sa buhay ko. Muna sa buhay ko. Upang ako'y malayo Upang sa ako'y kasamaan. malayo sa kasamaan. Kilalanin ko kayo ng may Kilalanin paggalang. ko kayo ng may paggalang. Sundin ko kayo ng may Sundin ko kayo paggalang ng at may banal na takot. Mababawasan ang paggawa ko ng mali. Paggawa ko ng mali. Ipagpapatuloy ko ay magawang Pagpapatuloy ko kalugod-lugod sa iyo. ang kalugod-lugod sa Dahil simula sa araw na Dahil ito, simula sa araw na ito, malinaw sa akin, malinaw sa akin. I will have a better I future have a better future. dahil ako'y may Dahil totoong ako'y may totoong paggalang paggalang sa iyo, Ama sa sa iyo, langit. Ama sa langit. Sa iyo, Banal na Sa iyo, Espiritu. Banal na Espiritu. Sa iyo, Kristo Sa iyo, Jesus. Kristo Jesus. Aking tunay na Diyos. Aking tunay na Diyos. May totoo kong paggalang sa Ito inyo. akong paggalang sa inyo. Kaya may puso akong Kaya may masunurin. puso akong masunurin. May pusong May mapagmahal pusong mapagmahal. sa iyo at sa aking Sa iyo kapwa. at sa aking kapwa. May pusong may banal na May takot. pusong may banal na takot. Takot gumawa ng Takot mali. gumawa ng mali. Takot magkasala. Takot magkasala. Takot saktan ang Takot damdamin nyo. saktan ang damdamin. Kaya ako'y lalong Kaya napapalapit lalong napapalapit sa iyo, Panginoong sa Diyos, iyo, Panginoong at sa Diyos, mga pagpapalam. sa mga pagpapalam. Malinaw po sa akin, Malinaw po sa akin. binayaran nyo ang sakit karamdaman Binayaran niyo ang sakit karamdaman para ako'y gumaling. para ako'y gumaling. Nagpapatawad po ako Papatawad po ako sa aking sarili sa aking sarili at mga nagkasala sa mga akin. nagkasala sa akin. Patawad din po, Panginoong Patawad po, Diyos, Panginoong Diyos, sa lahat ng aking sa pagkakasala. lahat ng aking pagkakasala. Pagalingin niyo po ako. Pagalingin niyo po ako. Kayo na ang nahirapan, Kristo Kayo Jesus, na ang nahirapan para sa ako'y Jesus. gumaling. Para ako'y gumaling. Tuloy-tuloy ang himala Tuloy ang himala ayon sa iyong salita. ayon sa inyong salita. Tatanggapin ko ito. Tatanggapin ko ito. Wonders and Wonders miracles. and miracles. Unstoppable. Unstoppable. Wonders and miracles. Wonders and miracles. Para sa buhay ko, Para sa buhay ko, sa pamilya ko, sa pamilya at ko, sa mga kahilingan ko at sa sa iyo. mga kahilingan ko sa inyo. Sige, hilingin mo sa Panginoon. I decree and declare, Father, Job chapter 5 verse 9, sa bawat kahilingan, mga nasa online naririto, dahil ang bawat isa ay may banal na pagkatakot sa iyo at nagsisi sa mga kasalanan, I decree, declare, Father, in Jesus' name, unstoppable wonders and miracle, Job chapter 5 verse 9, maranasan ng lahat ng nananalangin ngayon, nasa online at mga naririto, wonders and miracle sa lahat ng prayer request, ang mga kabataan makakatapos ng pag-aaral, ang mga may trabaho ay mapromote, ang mga walang trabaho ay magkakatrabaho, ang may sakit karamdaman, Panginoon, ay gagaling, mabilis na lumaya at gumaling. I pray, Father God, kung meron mang may sakit karamdaman, matanggap ngayon ang himala ng kagalingan sa online at naririto. Provision, breakthroughs, promotion, answered prayer, Father. I ask these things to you, Father. Only through the mighty name of Jesus we pray, and through the working power of the Holy Spirit, we claim, Lord God, the blessing of heaven, fear of the Lord, in Jesus' name.